King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 621. Kamay ng kaluluwa ng kamatayan. Sa isang madilim na mundo sa gitna ng spiritual sea, kung saan ang Heaven Earth Yuan Chi ay dumadaloy ng magulo. Ang target ng Pursuit of Death ay muling lumitaw. Isang figure na nakasuot ng itim na balabal at may hawak na Token of Death ay sumulyap sa isang tiyak na direksyon sa spiritual sea. Parang magaan ang kanyang katawan habang gumagalaw ng hindi nasaktan sa magulong bagyo. Weng. Ang Token of Death sa kamay ng Death Guard ay nagbigay ng kakaibang kaguluhan habang ito ay nagpadala at tumanggap ng mga pambungad na impormasyon. Sa kasamaang palad, ang Yuan Chi dito ay masyadong magulo, kaya ang balita ay hindi maaaring maglakbay ng napakalayo. Bulong ng Death Guard. Ilang sandali pa, nanginginig ang kanyang Token of Death nang makatanggap ito ng ilang balita. Napakagaling. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ng Death Guard. Whoosh! Isang sinag ng madilim na liwanag ang sumanib sa mabagyo at magulong spiritual sea. Kasabay nito, ang Golden Dragon Scaled Ship ay sumusulong sa loob ng spiritual sea. Nandito na ba ulit? Bumukas ang mga mata ni Zhao Fang, at isang arco ng destructive purple na kidlat ang bumungad sa kanyang katawan. Tumayo siya at lumabas ng kwarto niya. May ilang oras pa bago sila tunay na makarating sa True Martial Sacred Land. Hindi niya inaasahang mararamdaman niya ang aura mula sa Pursuit of Death dito ng biglaan. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ang pananatili dito ay mangangahulugan ng kamatayan, ngunit kahit na umalis siya sa Golden Dragon Scaled Ship, maaaring hindi pa rin niya matakasan ang hanay ng Pursuit of Death. Hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito na makapasok sa True Martial Sacred Land. Umikot ang pag-iisip ni Zhao Fang, ngunit mabilis siyang nakagawa ng desisyon. Bukod sa hindi pinalampas ang pagkakataong ito, naniniwala siya na, bilang isang Peak 2-star sect, ang Golden Mountain Sect ay hindi mahina. Mayroong malaking bilang ng mga eksperto na kasalukuyang nasa Golden Dragon Scaled Ship. Sa paglipas ng panahon, ang pakiramdam ng panganib ay naging mas malakas at mas malapit. Makalipas ang isang oras, whoosh! 2 o 3 maitim na figure ang lumipad sa himpapawid, at ang kanilang aura ng kamatayan ay mararamdaman din ng mga eksperto na sakay ng Golden Dragon Scaled Ship ngayon. Sinong nandyan? Ang elderly at isa pang mag-asawang half-step Void God Realms ay umungal. Tumayo si Zhao Fang sa deck at malamig na tumingin sa mga figure ng kamatayan. 3 Death Guard ang dumating sa pagkakataong ito. Naging matalas ang mga mata ni Zhao Fang. Halatang mas malakas ang 3 aura kaysa sa natalo niya noon. Guard 25 at Guard 19, ang target ay sakay ng isang 2-star sect na barko. Huminto ang 3 Death Guard nang papalapit sila sa Golden Dragon Scaled Ship. Ang nagsalita ay Guard 28. Kung ikukumpara sa Guard 33, ang 3 Death Guard na ito, walang duda, ay mas malakas. Sa partikular, sapat na ang aura ng kamatayan ng Guard 19 para maging ang mga nasa kalahating hakbang na Void God Realm ay hindi mapakali. Gayunpaman, sa pagharap sa 2 o 300 eksperto na sakay ng Golden Dragon Scaled Ship, ang 3 Death Guards ay nag-iingat at hindi agad nakasakay. 3 Death Guard ay hindi sapat upang labanan ang buong Golden Dragon Scaled Ship. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Hindi na siya nag-alala sa proteksyon ng Golden Dragon Scaled Ship. Ito ay talagang medyo mahirap. Ngunit walang sino man ang makakapigil sa kalooban ng kamatayan. Sabi ni Guard 19 sa garalgal na tono. Whoosh! 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 Ang 3 Death Guard ay nakipag-usap sa isa't isa bago sumakay patungo sa Golden Dragon Scaled Ship. Sino ka? Mayroong 3 kalahating hakbang na Void God Realms sakay ng Golden Dragon Scaled Ship, kasama si Old Li bilang pinuno. Isang malakas na pagsabog ang lumitaw sa loob ng dimensyon ng kaluluwa habang ang 3 kalahating hakbang na Void God Realm intent ay dumaan sa walang limitasyong karagatan, na naging sanhi ng kahit na ang magulong Heaven Earth Yuan Chi ay nag-freeze. Sa pagharap sa mga aura na ito na nanginginig sa kaluluwa, ang mga kaluluwa ng lahat ng mga sovereign ay hindi makagalaw, ngunit ang 3 Death Guard ay hindi natakot. Maliliit na surot. Ngumisi ang Guard 19 habang ang layunin ng kamatayan ay itinulak palayo ang kalahating hakbang na layunin ng Void God Realm. Boom!
Ang kanilang mga kaluluwa ay tila nanginginig, at ang ilan sa mga elite sa Golden Dragon scaled ship sa ibaba ng Origin Core Realm ay agad na nagluwa ng dugo at nahimatay. Death Intent. Ito ba ay ang maalamat na Death Guards? Ang mga puso ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms mula sa Golden Mountain Sect ay nanginginig. Sa sandaling ito, lahat ng nasa Golden Dragon scaled ship ay kumilos na parang kaharap ang isang malakas na kalaban, at binuksan nila ang mga defensive array. Ang tatlong half-step na Void God Realms, at halos 10 late stage at peak stage na Sovereign Lords ay lumutang sa itaas ng Golden Dragon scaled ship. Guard 28, Guard 25 at ako ay magpapatigil sa mga matandang bastos na ito. Linangin mo ang 10,000 figure chaos technique, na mas angkop sa magulong sitwasyon, kaya hulihin mo ang brat na iyon. Kung ang brat na iyon ay magulo, pagkatapos ay pumunta lamang sa pinakamababang kinakailangan at putulin ang kanyang ulo. Matatapos din yan ang misyon. Sinabi ng Guard 19 sa pamamagitan ng spiritual sense. Naiintindihan. Sa sandaling sumagot si Guard 28, ang kanyang figure ay nahati sa 10, na pagkatapos ay nahati sa 100. Shua, shua, shua. Daan-daan at libu-libong figure ng kamatayan ang agad na lumitaw. Mahirap matukoy kung alin ang totoo o peke, at ang bawat isa sa kanilang mga aura ay kumalat sa paligid ng Golden Dragon scaled ship. Huwag mo nang isipin iyon. Sinubukan silang pigilan ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms mula sa Golden Mountain Sect, ngunit nalaman nilang mahirap matukoy kung alin ang tunay na katawan sa loob ng maikling panahon. Kasabay nito, ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay nakaharap din sa pag-atake ng Guard 19. Kamay ng kaluluwa ng kamatayan. Isang hangin ng kamatayan ang bomb-alot mula sa Guard 19, at ang kanyang katawan ay tila natatakpan ng isang mahiwagang liwanag kaya walang sino man ang nakakakita sa kanya ng malinaw. Boom! 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 Tatlong maitim na kamay ang lumawak mula sa kadiliman, at sa sandaling lumitaw ang kamay ng kaluluwa ng kamatayan, ang mga kaluluwa ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay nanginginig. Hindi maganda, mag-ingat. Ang Oldly ay umungal, ngunit ang kamay ng kamatayan ng kaluluwa ay isang kakaibang kasanayan sa paghihigpit ng kaluluwa na agad na nakakulong sa mga kaluluwa ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms. Woo! Ang mga kaluluwa ng lahat ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay nanlamig, at sila ay hindi na makahinga. Sa susunod na sandali, ang mga katawan ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay hinawakan ng tatlong kanya-kanyang Death Soul Hands. Lahat sila ay nagsimulang magpumiglas at umikot sa sakit. Brotherly, bulalas ng iba sa Golden Dragon scaled ship. Ang pinakamalakas sa tatlo, ang Guard 19, ay gumamit lamang ng isang galaw upang paghigpitin ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms. Kamay ng kaluluwa ng kamatayan. Mayroon bang napakalakas na kasanayan na agad na kumukuha ng kaluluwa ng kalaban? Huminga ng malamig si Zhao Fang. Ang kanyang God Spiritual Eye ay nakakakita ng mas malinaw kaysa sa iba, kaya nagawa niyang makita na ang mga kaluluwa ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay hinawakan ng Death Soul Hands at sinusubukang lumaban. Kung ito ay isang kalahating hakbang na Void God Realm, ang Death Guard 19 ay magagawang kunin ang kanilang buong kaluluwa kaagad. Gayunpaman, ang Guard 19 ay nakaharap sa tatlo ng sabay-sabay. Sa kabila nito, ang kanyang lakas ay nakakalaban sa langit. Siyempre, bilang kalahating hakbang na Void God Realms, ang kanilang mga kaluluwa ay sumailalim din sa pagbabago. Ang kanilang kalahating hakbang na Void God Intent ay patuloy na lumalaban. Org. Inatake at pinatay ng Guard 25 ang isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Pigilan mo siya. Halos 10 late stage at peak stage na Great Origin Core Realm Sovereign Lords ang nag-react at nakipagtulungan laban sa Guard 25. Bam! 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 Nakakagulat ang battle power ng Guard 25 habang nakikipaglaban siya sa mga Sovereign Lords. Paano naging ganito? Ang mga buto ng mga eksperto sa Golden Mountain Sect ay nanlamig sa hindi makapaniwala. Ang lakas ng tatlong Death Guards ay sadyang nakakalaban sa langit. Pinigilan ng Guard 19 ang tatlong half-step Void God Realms ng mag-isa. Ang Guard 25 ay nakipaglaban sa maraming Sovereign Lords. Kung gayon, paano ang Guard 28? Org. Org.
Daan-daan at libu-libong figure ng kamatayan ang tumalon papunta sa Golden Dragon scaled ship, at ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw sa lahat ng dako. Ang defensive array ng Golden Dragon scaled ship ay tila walang epekto sa Guard 28. Shit! Bumagsak ang puso ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms nang maramdaman nila ang nangyayari sa ibaba. Nakaharap sa Guard 28, ang natitirang mga eksperto sa Golden Dragon scaled ship ay papatayin. Ang mga nangungunang mandirigma, ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms at malapit sa 10 huling yugto at peak stage na Great Origin Core Realms, ay lahat ay pinigil ng Guard 19 at 25. Kapag napatay na ng Guard 28 ang lahat at nakiisa sa labanan, sapat na ito upang ibalik ang takbo. Madaling napatay ng Guard 28 ang paglaban ngunit, sa hindi inaasahan, tila isa lang ang target sa barko. Brat, kung hindi mo ako hahayaang mahuli ka, kukunin ko ang iyong ulo. Ikinulong ng Guard 28 si Zhao Feng at malamig na ngumisi. Hindi siya kasing tanga gaya ng Guard 33 na gustong hulihin si Zhao Feng ng buhay anuman ang mangyari at sa halip ay pinatay ni Zhao Feng. Hanggat lumaban si Zhao Feng, papatayin lang siya ng Guard 28 at kukunin ang kanyang ulo sa halip na hulihin siyang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang Guard 19 at Guard 25 ay nahaharap sa isang malaking halaga ng presyon. Mabilis. Wala nang masyadong oras. Boses ni Guard 19. Ang dalawang star na sekta na maaaring makapasok sa Sacred Land ay napakalakas, kaya magiging napakahirap kapag may dumating na Void God Realm King. Sabi ng Guard 25. Maraming tao sa Golden Dragon scaled ship ang nagpadala na ng distress signal sa pangunahing punong tanggapan ng Golden Mountain Sect sa loob ng True Martial Sacred Land. Hindi nila layo ng tatlong Death Guard na patayin ang lahat dito, at wala silang pakialam kung sino ang nanalo o natalo. Isa lang ang layunin nila, at iyon ay ang patayin o makuha si Zhao Feng. Mamatay. 12 ng mga figure na may parehong aura ang tumalon patungo kay Zhao Feng. Ang bawat isa sa mga figure na ito ay may mga kakayahan sa pag-atake at iba't ibang mga aksyon. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nailipat sa kabuuan nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng gayong napakapangit na doppelganger technique. Ang mga figure ng Guard 28 ay katulad ng Yin Shadow Doppelgangers mula sa kanyang Yin Shadow Cloak, ngunit pagkatapos na makapasok sa walang limitasyong karagatan, ang grado ng Yin Shadow Cloak ay masyadong mababa at ang epekto nito ay masyadong mahina para magamit pa. Napatalon si Zhao Feng sa takot pagkatapos tumingin ng mabuti. Ang Yin Shadow Cloak na ginamit niya noon ay katulad ng mga balabal ng mga Death Guard na ito. Parang ang ginamit niya noon ay replica lang ng mga suot ng Death Guards. Bam! Habang ang katawan ni Zhao Feng ay malapit ng balutin ng mga doppelganger. Purple Lightning Wind Ring. Ang mga ring ng nagniningning na Purple Destruction Wind Lightning na nagliliwanag sa nakakatakot na aura ng destruction na iyon sa lahat ng bagay sa kanilang landas. Bam! 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 Ang mga figure ay agad na nabasag ng Purple Destruction Wind Lightning. Ang kapangyarihan ng pagkasira. Isang kapangyarihan na nasa parehong antas ng kapangyarihan ng kamatayan. Bahagyang natulala ang Guard 28, at nagsimulang umusok ang kanyang tunay na katawan matapos tamaan ng Purple Lightning Wind Ring. King of Gods, Kabanata 622. Mega Void Space Eye Slash. Purple Lightning Wind Ring. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at matagumpay na nalabanan ng mga singsing ng Purple Destruction Wind Lightning ang doppelgangers ng Guard 28. Kung hindi pa nararating ni Zhao Feng ang Origin Core Realm, ang pag-atake niyang ito ay hindi makakalusot sa alinman sa mga doppelganger dahil lahat sila ay may depensa na halos kasing lakas ng Great Origin Core Realm. Ang kapangyarihan ng pagkasira. Isang kapangyarihan na nasa parehong antas ng kapangyarihan ng kamatayan. Malinaw na hindi inakala ng Guard 28 na ang layunin ng Purple Destruction Wind Lightning ni Zhao Feng ay naglalaman ng nakakatakot na aura ng destruction na maaaring mag-ingat kahit sa kanya. Ang Fan Universe ay may 8 Great God Eyes. Sa kanila, naroon ang Divine Eye of Death at ang Divine Eye of Destruction. Mula doon, makikita ng isa na ang kapangyarihan ng pagkasira na nasa loob ng Purple Destruction Wind Lightning ay isa sa mga pinaka-natatanging batas. Ngayon na halos naiintindihan na ni Zhao Feng ang Purple Destruction Wind Lightning,
Kasama ang purification nito mula sa pagsipsip ng malaking halaga ng Ancient Dream Realm Aura, ang kapangyarihan nito ay nalampasan ang Wind Lightning Emperor noong siya ay nasa parehong cultivation. Side of Death. Isang mabangis na side na nagpapalabas ng malamig na liwanag ang namuo sa kamay ni Guard 28, at sa sandaling ito ay lumitaw, lahat ng tao sa loob ng 100 milya ay naramdaman na nanlamig ang kanilang mga kaluluwa. Parang nalantad ang kanilang mga kaluluwa sa napakalamig na lamig habang naghihintay sila ng patayan. Nakaramdam din si Zhao Feng ng lamig at mapanganib na sensasyon mula sa kanyang kaluluwa. Ang Side of Death ng Guard 28 ay isang kasanayang katulad ng Death Soul Hand ng Guard 19 na direktang pinagbantaan nito ang kaluluwa. Slice. Ang Side of Death ay agad na nakalock sa kaluluwa ni Zhao Feng. Shu. Ang Side of Death ay kumislap sa hangin sa isang transparent na linya, at ang katawan at kaluluwa ni Zhao Feng ay nanlamig. Parang naputol ang kanyang kaluluwa. Shua. Nang walang anumang pagkakataon ng pag-iwas, ang Side of Death ay dumaong kay Zhao Feng. Sa huling sandali, boy. Isang alon ng tubig ang pumaligid sa katawan ni Zhao Feng na parang nasa karagatan. Anumang atake mula sa labas ay parang isang batong lumulubog sa dagat. Maging ang makapangyarihang Side of Death ay lumabol ng higit sa kalahati ng damapo ito kay Zhao Feng. Weng. Isang bitek ang lumitaw sa ripple na nakapalibot kay Zhao Feng at nagsimula itong kumupas. Masyadong malakas ang atake ni Guard 28. Madaling maharangan ng water bloodline ni Zhao Feng ang 2 o 3 normal na Sovereign Lords, ngunit hindi nito napigilan ang isang Side of Death. 70% ng kapangyarihan ng Side of Death ay soul-based pa rin. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Guard 28. Nag-crack ang water bloodline ni Zhao Feng mula sa 30% na pisikal na bahagi ng side. Hindi man lang nito hinaranggan ang iba pang 70%. Shu. Isang malabong figure ng side na naglalabas ng aura ng kamatayan na hiniwa sa kaluluwa ni Zhao Feng. Boy. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay nanginginig, at ang 60 yarda ang lapad na lawa sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay nagsimulang dumagsa habang ang side ay lumikha ng isang malalim na bangin. Woo! Nanlamig ang katawan ni Zhao Feng, at napaungol siya. Isinasantabi ang pag-atake ng kaluluwa, ang pisikal na bahagi ng Side of Death ay lubhang nagbanta sa buhay. Gamit ang kapangyarihan ng kamatayan upang lumikha ng isang pag-atake ng kaluluwa na direktang pumapatay sa kaluluwa ng kalaban. Lumitaw ang pakikibaka sa mukha ni Zhao Feng. Isang madugong sugat ang naiwan sa kanyang katawan, at ang aura ng kamatayan ay kumalat sa kanyang katawan. Kahit na mayroon siyang water bloodline, dahan-dahan lang nitong mapapagaling ang pinsala. Brat, karangalan mong mamatay sa pamamagitan ng Side of Death. Isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Guard 28. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay mas malakas kaysa sa Guard 33. Ang Side of Death ay may 40 hanggang 50% na posibilidad na mapatay kahit na ang kalahating hakbang na Void God Realms, higit pa sa isang Small Origin Core Realm. Maaari lamang gamitin ng Guard 28 ang gayong lihim na pamamaraan 4 o 5 beses sa isang araw. Isang malamig na tandang sa loob ng dimensyon ng kaluluwa ang nagpatigil sa ngiti sa mukha ng Death Guard. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagbigay ng nakamamanghang ice blue habang ang ganap na lamig ay bumalot sa katawan ng Death Guard. Siya. Hindi patay. Nanginig ang puso ni Guard 28. Ang kanyang mga pag-iisip ay tila nagyelo, at ang kanyang mga paggalaw ay naging mas mabagal. Isang malamig na binata na may asol na buhok at nagyayelong kaliwang mata ang lumitaw sa kanyang paningin. Paano makakaligtas ang isang maliit na Small Origin Core Realm sa Side of Death? Nanlamig ang katawan ni Guard 28, at ang kanyang mga reaksyon at galaw ay mas mabagal kaysa karaniwan. Hihihi. Pag-atake ng kaluluwa. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Zhao Feng. Mula nang sumanib siya sa God's Spiritual Eye, hindi pa siya natalo sa mga tuntunin ng lakas ng kaluluwa, kahit na malaki ang pagkakaiba. Boy! Isang misteryosong whirlpool ang lumitaw sa gitna ng lawa sa sukat ng kanyang kaliwang mata, na nagsimulang kontrolin ang side ng kamatayan at lumubog ito. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay hindi nasaktan. Imposible. Kahit na ang kalahating hakbang na Void God Realm ay hindi masasaktan.
Ang pagkabigla ay kumalat sa nakapirming mukha ni Guard 28. Ang side of death ay 70% isang soul attack at 30% ay isang pisikal na pag-atake, ngunit si Zhao Feng ay tila ganap na hinaranggan ang 70% na pag-atake ng kaluluwa habang ang kaunti lamang ng 30% na pisikal na pag-atake ay nagawang masaktan si Zhao Feng. Gayunpaman, ang estado ng pag-iral at katawan ni Zhao Feng ay umabot na sa limitasyon ng Great Origin Core Realm, at naabsorb na nila ang aura ng Ancient Dream Realm, kaya hindi rin siya gaanong nasaktan sa pisikal. Void Space Eye Slash. Ang isang surge ng Eye Bloodline Power ay nagsimulang magtipon sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at isang purple aura ang kumikislap sa kanyang kaliwang mata. Hindi maganda. Tumalon ang puso ni Guard 28 nang maalala niya kung paano natalo si Guard 33. Ang Guard 33 ay mayroong Death Shadow figure, kaya maaari siyang mabuhay muli hanggat hindi nawasak ang kanyang kaluluwa. Nagbigay siya ng impormasyon tungkol kay Zhao Feng sa iba pang mga Death Guard, at narinig ng Guard 28 ang tungkol sa Void Space Eye Slash. Tatayo na sana siya, ngunit nalaman niyang mas mabagal ang kanyang mga reaksyon at galaw kaysa karaniwan. Ngayon na ang kaluluwa at Eye Bloodline ni Zhao Feng ay naging mas malakas, ang Eye of Ice Soul ay nabawasan ang mga reaksyon ng Death Guard at mas pinabilis kaysa dati. Bam! Isang matalim na talam na nagliliwanag ng nakamamanghang aura ng pagkasira na tumagos sa katawan ni Guard 28. Ginawa ng Guard 28 ang lahat para makaiwas. Nagawa niyang palampasin ng Void Space Eye Slash ang kanyang puso, ngunit kahit noon pa man, ang aura ng destruction ay lumaganap sa kanyang katawan at umatake sa kanyang puso. Ngayon na halos naiintindihan na ni Zhao Feng ang kabuuan ng Purple Destruction Wind Lightning, ang kapangyarihan ng destruction na nasa loob ng Void Space Eye Slash ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Kaunti na lang, naghanda si Zhao Feng na ipaputok ang pangalawang Void Space Eye Slash. Ngayong napakalakas na ng kanyang kaluluwa, maaari na siyang gumamit ng 10 Void Space Eye Slashes. Shua! 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 Ang Guard 28 ay naging daan-daan at libu-libong figure. Itinago ng mga Death Shadow Doppelganger na ito ang tunay na katawan habang ang ilan ay umatake kay Zhao Feng. Wind Lightning 100 figures. Ngumisi si Zhao Feng habang sinisiyasat ng kanyang kaliwang mata ang layunin ng mga Doppelganger ng Guard 28 at naglabas ng nagniningning na bola ng Purple Wind Lightning. Shua! 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 Agad na nahati ang katawan ni Zhao Feng sa dalawang Purple Wind Lightning figure. Ang dalawang Purple Wind Lightning figure ay muling nahati. 2, 4, 8, 16. Sa isang maikling sandali, 12 ng Purple Wind Lightning figure ang kumalat sa 100 yarda na radius. Paano nalaman ng batang iyon? Ang aking 10,000 figure chaos technique. Bulalas ng Guard 28. Bagamat si Zhao Feng ay walang kahit 1/5 ng bilang ng mga doppelganger bilang Death Guard, ang layunin na ginamit upang likhain sila ay lubos na magkatulad. Higit pang hindi kapanipaniwala, ang mga doppelganger na ito ay bumuo ng isang hanay at lumikha ng mga arco ng kidlat at bagzo ng hangin. Ang layunin ng mga doppelganger na ito ay katulad ng mga Yin Shadow Doppelgangers mula sa Yin Shadow Cloak, at ang aking Wind Lightning Inheritance ay mayroon ding layunin ng Illusion Lightning After Image. Ang tunay na katawan ni Zhao Feng ay nakatago sa gitna ng dosenang mga figure. Dahil may foundation na si Zhao Feng kaya nagawa niyang kopyahin ang 10,000 figure chaos technique ng Guard 28. Pinagsama ang kanyang dalawang kasanayan, nilikha niya ang Wind Lightning 100 figure. Ang batayan ng mga doppelganger na ito ay hangin at kidlat, na nakatulong sa kanila na magpakita ng bilis ng kidlat. Boom! Nagkasagupaan ang mga doppelganger at nagkawatak-watek. Dahil sa restriction sa cultivation at limitadong halaga ng Wind Lightning 100 figure, si Zhao Feng ay nawalan ng pagkakataon. Brat, mahahanap ko na ang tunay mong katawan. Ang mukha ni Guard 28 ay puno ng puot, at ang kanyang tunay na katawan ay nakatago sa gitna ng kanyang mga doppelganger. Habang bumababa ang dami ng doppelganger ni Zhao Feng. Eye of Ice Soul. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kaluluwa, at nagsimulang lumitaw ang hamog na nagyelo sa katawan ni Guard 28. Nahanap niya ako. Nanlamig ang katawan ni Guard 28. Ang kanyang mga reaksyon at galaw ay halatang mas mabagal muli,
at maaari niyang hulaan na ang susunod na void space ay lalabas sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya matanggap na nahanap ni Zhao Feng ang kanyang tunay na katawan ng napakabilis. Ang mga doppelganger mula sa kanyang 10,000 figure chaos technique ay may parehong aura. Kahit na ang mga nasa kalahating hakbang na Void God Realm ay mahihirapang hanapin ang tunay. Void Space Eye Slash. Isang tipak ng Eye Bloodline na kapangyarihan ang sumasakop sa Guard 28. Umiwas. Bagaman mas mabagal ang kanyang mga reaksyon, mayroon siyang sapat na oras upang matiyak na ang pag-atake ay hindi dumapo sa kanyang mga vitals. Bilang isang Death Guard, mayroon din siyang halos walang kamatayang katawan, kaya hindi siya natatakot sa mga normal na pag-atake hanggat hindi sinisira ng mga ito ang kanyang puso at iba pang vitals. Shua. Isang talam ang tumusok sa katawan ni Guard 28. Si Arg. Nanlamig ang katawan ni Guard 28, at napasigaw siya. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Isang talam na nagliliwanag ng aura ng pagkawasak ang pumutol sa kanya sa baywang. Gayunpaman, hindi tulad ng huli, ang talon na ito ay kalahati ng taas ng isang tao at ilang beses na mas malaki kaysa dati. Hihihi. Mega Void Space Eye Slash. Bahagyang tumawa si Zhao Feng. Shu. Ikaw. Hindi napigilan ng Guard 28 na tumingin sa sarili. Plop. Ang kanyang katawan ay nahati ng Mega Void Space Eye Slash. King of Gods, Kabanata 623. Natatakot ang mga nasa malayo. Ang Mega Void Space Eye Slash ay mas mahaba at mas malawak. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi tungkol sa Void Space Eye Slash ay ang kakayahang biglang mag-teleport at umatake sa isang tiyak na punto, kahit na nabangga ito sa isang buhay na nilalang. Nangangahulugan iyon na ang pag-atake ay mahirap iwasan, at maaari nitong baliwalain ang halos lahat ng depensa. Brat. Ang ibabang bahagi ng Guard 28 ay ganap na naputol, at umungal siya sa gulat at galit. Sa pagkakaroon ng Death Shadow Body, maayos pa rin siya sa ngayon kahit na naputol ang kanyang lower half. Kaya lang, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bahagyang hihina. Purple Destruction Eye Flame. Nakahanda na si Zhao Feng. Muli siyang umatake. Whoosh! Isang umuungal, 12-dosenang yarda ang lapad at kalahating transparent na purple na apoy na naglalabas ng aura ng pagkasira. Matapos makapasok sa Origin Core Realm, ang kanyang Danfire ay nasa mas mataas na antas, at ito ay nauugnay na ngayon sa Purple Destruction, na naglalaman ng parehong kapangyarihan ng Destruction at Wind Lightning. Hindi maganda. Sinubukan ng Death Guard na umiwas. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang pag-atake ng Eye Bloodline ay napakahirap iwasan, at sa mga tuntunin ng pinsala, ang Purple Destruction Eye Flame ay mas malakas pa kaysa sa Void Space Eye Slash, ngunit ang Purple Destruction Eye Flame ay makikita, kaya Guard 20 na iwasan pa ito ng 8. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Zhao Feng. Boom! Ang Purple Destruction Eye Flame ay umungol nang tumama ito sa ibabang bahagi ng katawan ni Guard 28. Bam! Ang lower half ni Guard 28 ay agad na pinaso ng Purple Destruction Eye Flame. Ang aking katawan. Napaungol si Guard 28 habang pinagmamasdan ang ibabang bahagi ng kanyang katawan na nagiging itim na uling. Bagamat ang Death Shadow Body ay may katangian ng immortalidad, hindi iyon nangangahulugan na ito ay ganap na hindi nasisira. Kung walang enerhiya para protektahan at suportahan ito, wala itong magagawa laban sa Purple Destruction Eye Flame. Tingnan natin kung gaano katagal ka magtatagal sa kalahating katawan. Malamig na ngumisi si Zhao Feng sa kanyang puso. Dahil ang Death Guard ay masyadong mabilis, kaya hindi nagawang eye-lock ni Zhao Feng ang puso, maaari lamang niyang subukang palakihin ang laki ng Void Space Eye Slash at putulin ang isang bahagi ng katawan. Ang Purple Destruction Eye Flame ngayon ay nakatutok sa cut-off na bahagi dahil hindi gaanong pinsala ang ibibigay sa Death Guard kahit na tumama ito sa kanya. Brat, gagawin kitang abo. Kailan pa napahiya ng ganito si Guard 28? Ang A-Side of Death ay muling namuo sa kanyang kamay habang siya ay tumalon patungo kay Zhao Feng gamit lamang ang itaas na kalahati ng katawan. Sa pagkakataong ito, binago niya ang mga taktika at ginamit ang Side of Death bilang sandata para sa malapit na labanan. Dancing Side of Death. Ang pagkabaliw ay lumitaw sa mga mata ng Guard 28 habang winawagayway niya ang Side of Death,
at ang malamig na mga ilaw ng kamatayan ay kumikislap sa paligid. Boom! 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 Ang natitirang mga doppelganger sa paligid ni Zhao Fang ay agad na nabasag. Gago! Sa pagharap sa counterattack ng Death Guard, naramdaman ni Zhao Fang ang panganib ng isang sandali ng buhay o kamatayan. Sa pagtatapos ng araw, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang mandirigma ay medyo malaki pa rin. Ang Side of Death kanina ay 30% physical attack at 70% soul attack. Gayunpaman, kahit noon pa man, ang 30% na pisikal na pag-atake ay nasugatan si Zhao Fang, na ngayon lang naka-recover. Sa pagkakataong ito, ang Side of Death ay 30% isang soul attack at 70% na pisikal, na naglalayong sirain ang katawan ni Zhao Fang. Masasabing mas malaki ang banta sa pagkakataong ito kaysa noong nakaraan. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagliwanag ng nagyayelong kapangyarihan na naglimite sa reaksyon ng Death Guard. Wings of Wind and Lightning. Ang isang pares ng kulay purple na Wings of Wind at Lightning ay nagsimulang tumubo sa likod ni Zhao Fang, at ang kanyang sentido patungo sa hangin at kidlat, pati na rin ang kanyang bilis, ay tumaas ng husto. Whoosh! Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay biglang kumapa at pinabilis ang kanyang bilis sa limitasyon. Ang kanyang bilis sa sandaling ito ay lumampas sa karamihan ng mga Sovereign Lord. Pumunta ka dito. Sa ngayon, hindi maabutin ng Death Guard si Zhao Fang. Una, nawala ang kanyang mga binti. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at bilis ay pinaghihigpitan. Pangalawa, ang Eye of Ice Soul ni Zhao Fang ay nakalock sa kanya. Samantala, ginagamit pa rin ng Guard 19 ang Death Soul Hand para pigilan ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms. Ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay nagpalabas ng makapangyarihang mga layunin ng Void God Realm at nagyelo sa hangin sa loob ng kalahating milya. Maging ang mga Sovereign Lords ay nahirapang makalapit. Higit 100 paghinga lang ang kaya kong itagal. Hindi pa rin tapos ang Guard 28. Nakaramdam ng matinding pressure ang Guard 19. Pagkatapos ng lahat, nakikipaglaban siya sa tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ng sabay-sabay, at lahat sila ay nagmula sa isang sekta na pinapayagang manatili sa isang spiritual sacred land. Sa ibang lugar, hindi rin naging madali ang Death Guard 25. Nakaharap niya ang maraming late stage at peak stage na Sovereign Lords ng sabay-sabay. Tumingin ang dalawang Death Guard sa gilid ng kanilang mga mata, at napatalon sila sa takot sa kanilang nakita. Napuno ng liwanag ang lugar kung saan nag-aaway sina Zhao Fang at Guard 28. Napakasama ng hitsura ng Guard 28. Nawala ang magkabilang paa niya at kasalukuyang lumalaban gamit lamang ang itaas na katawan niya. Mali ang impormasyong ibinigay sa amin. Ang target ay umabot na ngayon sa gitnang yugto ng Small Origin Core Realm, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nakakatakot. Bumagsak ang puso ng dalawang Death Guard. Nang muling nabuhay si Guard 33, sinabi niya na ang target ay nasa half-step Origin Core Realm lamang at na, kung hindi dahil sa ilang kadahilanan at iba pang dahilan, ang sinumang Death Guard ay madaling makapatay sa kanya. Dancing Side of Death. Ang Side of Death sa kamay ng Guard 28 ay naging isang malaking itim na ipoypo at sinugod si Zhao Fang. Shua! Ang mga Wings of Wind and Lightning sa likod ni Zhao Fang ay tumalsik. Hindi siya nang ahas na lumaban sa pag-atake na ito ng direkta. Hindi mahirap para sa mga manunood na makita na si Zhao Fang ay pumipigil lamang sa oras. Ang Death Guard ay mayroon lamang kalahating katawan. Siya ay malubhang nasugatan, kaya ang kanyang bilis ay limitado, at habang lumilipas ang panahon, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay patuloy na bababa. Ang bilis at lakas ng labanan ng Death Guard ay bababa ng kalahati hanggat maaari kung i-drag ito ng mas matagal. Alam ni Zhao Fang na habang tumatagal siya, mas mataas ang tsansa na manalo siya, kaya paanong hindi rin malalaman iyon ng Death Guard 28. Mas alam niya ang sitwasyon. Pinipigilan ng Guard 19 ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ng sabay-sabay at malamang na hindi ito magtatagal. Mamatay. Ang Guard 28 ay umungal, at ang Side of Death ay mabilis na umikot habang lumilipad ito kasunod ni Zhao Fang. Ho! Sa gitna ng Side of Death, umikot ang ipoypo. Hindi maganda. Si Zhao Fang ay ikinulong ng Side of Death katulad noong nakaraan, at hindi niya ito naiwasan.
Masyadong mabilis ang bilis ng Scythe of Death. Hahaha. Tumawa ang Guard 28, ngunit nagbago ang ekspresyon ng Guard 19 at Guard 25, iwanan mong buo ang bangkay. Ang Pursuit of Death sa pagkakataong ito ay iba sa nakaraan. Partikular na sinabi ng Emperor of Death na pinakamabuting hulihin siyang buhay, at kung imposible iyon, iwan ang isang buong bangkay. Sa ganap na pinakamasama, ang ulo ay kailangang buo. Kung tutuusin, gusto ng Emperor of Death na nakawin ang Ninth Eye of God, habang si Zhao Fang ay malapit ng mapunit ng Dancing Scythe of Death. Ang Water Bloodline ay hindi makakapagtanggol laban dito. Kailangan kong gamitin ang Water Spirit Divine Change, ngunit umikot ang pag-iisip ni Zhao Fang, ngunit sa wakas ay nagpasya siyang huwag gamitin ang Water Spirit Divine Change. Hindi niya ginamit ang Water Bloodline para protektahan ang sarili niya. Boom! Ang nakakatakot na whirlpool ay biglang nabasag na parang nawala ang kaibuturan nito. Ano? Natigilan ang ekspresyon ni Guard 28. Si Zhao Fang ay walang nagawa. Ang nakakatakot na ipoipo ng kamatayan ay nawala sa sandaling ito ay nakalapit sa kanya. Isang tipak ng Eye Bloodline power ang sumasakop sa lugar. Maaaring ito ay hindi maganda. Biglang may naalala ang Guard 28, at lumundag ang puso niya. Naalala niya ang impormasyong ibinigay ng Guard 33. Ang target ay may kakayahang maglipat ng mga bagay sa kalawakan, na direktang lumilitaw sa loob ng katawan ng kalaban. Umiwas. Namuti ang mukha ni Guard 28 habang umiiwas. Alam niya kung gaano kalakas ang Scythe of Death, nagkaroon ito ng pagkakataon na pumatay kahit isang tao sa half-step Void God Realm. Gayunpaman, hindi dumating ang Spatial Movement Attack. Ang Guard 28 ay labis na naguguluhan. Malinaw niyang naramdaman ang kaguluhan sa kalawakan sa pagnanakaw ng Scythe of Death, kung hindi ay hindi maglalaho ang itim na ipoipo. Patigilan. Akala mo ba ililipat ko ang pag-atake sa isang taong lumpo na tulad mo? Ngumisi si Zhao Fang sa pangaalipusta. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap. Arg! Isang sigaw ang nagmula sa hangin sa itaas ng Golden Dragon Scaled Ship. Shoo! Ang Scythe of Death ay tumusok sa katawan ni Guard 19. Guard 28, tanga ka. Ang Guard 19, na pinipigilan ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms, ay dumaing habang ang kanyang katawan ay nanlamig. Inilipat ni Zhao Fang ang kapangyarihan kay Guard 19, na siyang pinakamalakas. Sa normal na mga pangyayari, mararamdaman sana ng Guard 19 na paparating na ito, ngunit kasalukuyan siyang nakaharap sa tatlong half-step na Void God Realms ng sabay. Naramdaman man niya ito, hindi siya magkakaroon ng oras para umiwas. Magandang pagkakataon. Ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon, at ang kanilang tatlong Void God Realm intent ay lumampas sa Death Soul Hand. Wow! Mas lalo pang nasugatan ang Guard 19. Lumuwa siya ng isang subo ng dugo dahil nasira ang kanyang kaluluwa. Patayin. Ang mga kaluluwa ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay bumalik sa kanilang mga katawan, at agad nilang sinimulan ang pag-atake sa Guard 19 ng buong lakas at kanilang pinakadakilang mga hakbang sa pagpatay. Paano naging ganito? Naging kulay abo ang mukha ni Guard 28. Para siyang pumasok sa kuweba ng yelo. Hindi niya alam kung patuloy na aatake o atres. Ngumiti si Zhao Fang nang hindi pumipindot pasulong. Sa totoo lang, ginugol niya ang maraming kapangyarihan sa kanyang Eye Bloodline. Ang laki ng Scythe of Death ay mas malaki kaysa sa kanyang Void Space Eye Slash, at ang paggamit ng spatial na paggalaw sa isang bagay na ganoon ang laki ay kumuha ng maraming enerhiya. Sa sandaling ito, magagamit lamang ni Zhao Fang ang Void Space Eye Slash ng isang beses pa. Mahirap patayin ang Guard 28, na may Death Shadow Body. Mas gugustuhin niyang itago ito sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Umalis. Utos ng Guard 19. Siya ay nasugatan at kasalukuyang pinipigilan ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms. Pagkatapos ng lahat, ang tatlo ay nagmula sa isang sekta sa loob ng isang sacred land, kaya tiyak na mayroon silang mga espesyal na lihim na pamamaraan. Kung gumamit man sila, magiging banta sila sa buhay ni Guard 19. Umalis. Nagpakawala ng hininga si Guard 28. Siya ay naging daan-daan at libu-libong Death Shadow figure,
Bawat isa ay may malubhang na sugatan na katawan, at tinakpan ang dalawa pang Death Guard. Habulin mo sila. Gaano kalakas ang loob niya na saktan ang ating mga disipulo. Kahit na mga subordinate kayo ng Emperor of Death, hindi namin kayo pababayaan. Ang elderly ay umungal na may layuning pumatay. King of Gods, Kabanata 624. Kapangyarihan ng isang hari. Bumalik si Zhao Feng sa Golden Dragon Scaled Ship at naupo, pagkatapos ay pinanood ang tatlong half-step na Void God Realms mula sa Golden Mountain Sect na humahabol sa Death Guards. Bagamat ang tagumpay ay mahirap labanan, ito ay mas madali kaysa sa huling pakikipaglaban sa isang Death Guard. Noong nakaraang pagkakataon, ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng posibleng paraan, kabilang ang maliit na pas ang magnanakaw, lahat ng kanyang True Yuan, at lahat ng kanyang kapangyarihan sa Eye Bloodline, samantalang sa pagkakataong ito, bukod sa ang katunayan na ginamit niya ang karamihan ng kanyang Eye Bloodline. Kapangyarihan, mayroon pa siyang higit sa kalahati ng kanyang True Yuan na natitira. Boy! Isang alon ng tubig ang umilo sa paligid ni Zhao Feng at nagsimulang pagalingin ang mga pinsalang likha ng Scythe of Death. Ang mga pag-atake mula sa Death Guards ay naglalaman ng aura ng kamatayan, na lubhang nagbabanta sa mga buhay na nilalang. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot sa limitasyon ng Great Origin Core Realm at nakakuha ng 1 toneladang aura ng Ancient Dream Realm, namatay na sana siya sa Scythe of Death. Ang ilan pang Great Origin Core Realms ay napatay ng walang pag-aalinlangan. Sa paglipas ng panahon, karamihan sa mga pinsala ni Zhao Feng ay gumaling. Habang siya ay nagpapagaling, ang ibang mga henyo ay tumingin kay Zhao Feng ng may malalim na paggalang, ngunit ang isang maliit na bilang sa kanila ay mayroon ding mapaghiganti na mga ekspresyon. Ang batang iyon ay ang target ng kamatayan. Nagdala siya ng kapahamakan sa ating Golden Mountain Sect. Ilang mga soberano ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin. 12 ng mga tao ang namatay ngayon, at halos 10 sa kanila ay mga soberano. Kalahati ng oras na inabot upang magsunog ng insenso mamaya. Whoosh! 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 Ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay bumalik sa Golden Dragon Scaled Ship. Sa pagmamasid sa kanila, ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay may malungkot na ekspresyon, at sila ay nataranta. Halatang wala silang nakuhang kalamangan sa pagtugis ngayon lang. Nawalan pa ng braso ang isa sa kanila, at madilim ang kanyang ekspresyon. Zhao Feng. Medyo pangit ang ekspresyon ng elderly habang binigyan niya ng matalim na sulyap si Zhao Feng. Tumayo si Zhao Feng at sinundan ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms. Sa loob ng isang eleganteng silid sa Golden Dragon Scaled Ship. Zhao Feng, anong nangyayari? Target ka ba talaga ng Pursuit of Death? Nagsalita si Old Li, at ang dalawa pang kalahating hakbang na Void God Realms ay tumitig kay Zhao Feng na may kumikislap na mga mata, habang ang one-armed half-step Void God Realm ay may malamig na ekspresyon. Sa sandaling ito, ang mental energy ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay nagdiin kay Zhao Feng at nanigas ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi ito parang si Zhao Feng ay hindi pa nakaranas ng matinding sitwasyon. Mabilis siyang huminahon at sumagot sa mahinahong tono. Ang junior na ito ay talagang target ng Pursuit of Death, ngunit hindi ko inaasahan na makakahabol sila kaagad bago tayo pumasok sa True Martial Sacred Land. Hindi ito itinago ni Zhao Feng. Biktima nga siya na tinutugis ng mga subordinate ng Emperor of Death. Hindi niya inaasahan na biglang susulpat ang tatlong Death Guard. Ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay nagtanong ng ilan pang mga tanong, na binalikan lang ni Zhao Feng bilang tugon. Pagkaraan lang ng ilang sandali ay bahagyang nawala ang galit sa mga ekspresyon ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realms. Nagpalitan ng tingin ang tatlo sa isa't isa at nagsimulang makipag-usap sa pamamagitan ng Divine Sense. Makalipas ang ilang sandali, Zhao Feng, kahit na hindi mo ito kasalanan, ikaw ang may pananagutan dito. Kailangan naming sabihin sa iyo ang pinakamataas na antas ng sekta pagdating namin sa Sacred Land. Sinabi ng one-armed half-step na Void God Realm sa malalim na tono. Tumigil si Zhao Feng. Paparusahan ba siya ng Golden Mountain Sect? Munting kaibigan Zhao, huwag mong ihalo ito. Nasira ang sekta, kaya kailangan nating iulat ang dahilan sa itaas na antas.
Kailangan mo lang kaming sundan kapag pumasok kami sa Sacred Land at makipagtulungan. Nakangiting sabi ni Old Li. Elderly, magpahinga ka. Naiintindihan ni Zhao Feng. Ang elderly ay natakot na siya ay tumakas sa kalagitnaan ng paglalakbay. Kung nangyari iyon, ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay hindi makakapag-ulat sa kanilang mga amo. Higit pa rito, magiging ligtas ka kapag nakapasok ka sa True Martial Sacred Land. Kahit ang Emperor of Death ay hindi maglalakas loob na salakayin ka doon. Inaliw ni Elderly. Tumanggo si Zhao Feng at hindi ito pinagdudahan. Kahit na malakas ang Emperor of Death, hindi siya Emperor ng True Martial Sacred Land. Higit pa rito, ang 3-star forces ng True Martial Sacred Land ay tiyak na mayroong Mystic Light Realm Sacred Lords dahil iyon ay kinakailangan para sa isang sekta na ituring na isang 3-star force. Sa loob ng gintong silid, pinaalis ng tatlong kalahating hakbang na Void God Realm si Zhao Feng sa kanilang mga mata. Brotherly, sigurado ka ba na ang brat na iyon ay may kaugnayan kay Duan Muqing sa anumang paraan? Kumislap ang mga mata ng one-armed half-step Void God Realm. Wala siyang magandang nararamdaman kay Zhao Feng dahil nawalan siya ng braso sa paghabol sa Death Guards. Kung si Zhao Feng ay walang malakas na background, ang kalahating hakbang na Void God Realm ay nagturo na sa kanya ng leksyon. Dapat totoo. Kakaiba ang eye bloodline ng brat na iyon, kaya siguradong may malakas na tao sa likod niya. Higit pa rito, si Duan Muqing ay madalas na nag-iisa sa Sacred Land, kaya hindi alam ng mga normal na tao ang kanyang pangalan. Sabi ni Elderly pagkaraan ng ilang sandali. Tama, hindi maarak ang lakas ni Duan Muqing, at tila sinusubukan niyang makapasok sa Mystic Light Realm. Ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay puno ng paggalang kay Duan Muqing. Sa loob ng Spiritual Sea, kung saan si Yuan Qi ay bumuo ng mga bagyo at tumakbo ng laganap, ang Golden Dragon Scaled Ship ay bumalik sa normal at papalapit na sa direksyon ng Sacred Land. Makalipas ang ilang oras, ganap na gumaling ang mga sugat ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang Heaven Earth Yuan Qi sa paligid ng Spiritual Sea ay tumahimik na. Ang siksik ng Heaven Earth Yuan Qi. Ito ay maihahambing sa Purple Saint Ruins. Labis na nagulat si Zhao Feng. Mula nang pumasok sa labas ng mundo, ang pakiramdam na ibinigay ng walang limitasyong karagatan ay malungkot at mahirap. Ang Yuan Qi dito ay wala kahit saan nakasingsiksik sa loob ng bansa, ngunit ang sentro ng Spiritual Sea ay sumalungat sa Loika. Matapos itong suriing mabuti, nalaman ni Zhao Feng na ang Spiritual Sea ay parang sentro ng whirlpool ng Heaven Earth Yuan Qi sa walang limitasyong karagatan. Malapit na tayo. Ang mag-asawang Great Origin Core Realm Sovereign Lords na sakay ng Golden Dragon Scaled Ship ay tumingin sa malayo, at tumingin din si Zhao Feng gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Ilang daang milya ang layo, mayroong 100 yarda ang lapad na bilog ng liwanag na lumulutang sa ibabaw ng Spiritual Sea tulad ng araw. Maraming kulay na ilaw at malabong larawan ang makikita sa loob ng bilog. Kaya iyon ang pasukan. Maraming tao ang lumakad papunta sa deck ng Golden Dragon Scaled Ship at nanood. Maraming eksperto malapit sa pasukan, at bawat isa sa kanila ay nasa Great Origin Core Realm. Sa hangin sa itaas ng Sacred Land, isang nagniningning na asol na liwanag ang lumulutang na parang Diyos, at ang kapangyarihang nagmumula rito ay tila nagyayelo sa langit at lupa. Pagbati, Grand Elder. Pagbati, Hari. Maraming figure na sakay ng Golden Dragon Scaled Ship ang yumuko. Void God Realm King. Namilog ang mga talukap ni Zhao Feng habang nakatingin sa nagniningning na asol na maladyos na figure. Kahit na hindi niya makita ng malinaw ang figure sa loob ng liwanag, at si Zhao Feng ay hindi nang ahas na gamitin ang kanyang God's Spiritual Eye o ang kanyang Spiritual Sense. Sa harap ng kapangyarihang ito, lahat ng kakayahan sa pandama at lahat ng Heaven Earth Yuan Qi ay pinigilan. Naghari ang kapangyarihan ng isang hari. Ito ay isang cultivator na nakaharap sa isang emperor. Hindi man lang sila naglakas loob na tumingin ng diretso sa emperor. Grand Elder. Si Old Li at ang dalawa pang kalahating hakbang na Void God Realms ay lumipad patungo sa Void God Realm King. Ano ang nangyari para humingi ka ng tulong sa Sacred Land? Ang balangkas ng isang lalaki sa loob ng asol na liwanag ay nagsimulang maging mas malinaw, at ang kanyang walang emosyong boses ay tila bumaba mula sa malayo.
Ang buong lugar ay na-pressure ng kanyang napakagandang kapangyarihan, at ang isipan ng mga eksperto sa Origin Core Realm sakay ng Golden Dragon Scaled Ship ay bumagal at nanginag. Lord King, ito ang nangyari. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Elderly. Ang tatlong kalahating hakbang na Void God Realms ay nagsimulang magulat kung ano ang nangyari. Sa panahong ito, biglang naramdaman ni Zhao Fang ang tingin ng lalaking nakasuot ng asol. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay tila nanginginig, at ang kanyang mga iniisip ay napigilan. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Hindi siya naglakas loob na lumaban, ngunit sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ay kumislap lamang at hindi talaga pumasok sa kanyang katawan. Kung hindi, isang pag-iisip lamang mula sa isang Void God Realm ay maaaring makabasag ng isang normal na kaluluwa ng Sovereign Lord. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang Void God Realm. Ang kanilang mga kaluluwa ay napakalakas, at gaano man kalakas ang pisikal na katawan ng isang tao, hanggat ang kanilang mga pag-iisip at kaluluwa ay pinaghihigpitan, maaari silang patayin sa isang pag-iisip lamang. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Ang naramdaman na lang niya ay ang malaking bangin sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa. Tila, ang divine sense ng isang Void God Realm King ay maaaring umalis sa kanilang pisikal na katawan at lumipad sa himpapawid at magkaroon ng hindi maunawaan na kapangyarihan sa pangkalahatan. Emperor of Death. Nagulat ang boses ng lalaking nakasuot ng asol. Isang napakagandang kapangyarihan ang muling bumaba sa kaluluwa ni Zhao Fang, nanginginig ang kanyang katawan at isipan. Ang normal Origin Core Realms ay lumuhad na sa lupa, ngunit si Zhao Fang ay nasa Ancient Dream Realm, at ang aura doon ay napakalakas. Gaano ka maglakas loob na dalhin ang target ng Pursuit of Death sa Golden Mountain Sect? Isa itong sakuna. Hindi mapakali ang boses ng lalaking nakasuot ng asol. Ang puso ni Old Lee at ng iba pa ay nanginginig, at sila ay naging hindi mapalagay. Bagamat alam nila ang tungkol sa Emperor of Death, tila minamaliit nila ang panganib na kasangkot. Bilang isang Void God Realm King, ang lalaking nakasuot ng asol ay mas maingat sa Emperor of Death kaysa sa sinumang nasa ilalim ng Void God Realm. Ang Emperor of Death ay may Eye of Death, at siya ay isang piling tao sa mga Emperor. Noong nakaraan, isang dalubhasa ng Golden Mountain Sect na halos kasing lakas ng aking sarili ay muntik nang mapatay ng Emperor of Death, ngunit ibinigay niya ang target ng Pursuit of Death sa huling sandali upang mabuhay. Pagkadismaya na sabi ng lalaking nakasuot ng blue. Bukod sa tatlong half-step na Void God Realms, si Zhao Fang lang ang nakakakuha ng kaunting komunikasyong nangyayari sa Soul Dimension. Biglang tumalon ang puso ni Zhao Fang. Tila ang haring ito ng Golden Mountain Sect ay natakot sa Emperor of Death at hindi naglakas loob na saktan siya. Grand Elder, ang junior na ito ay mayroon ding. Sinubukan ni Elderly na magpaliwanag. Sa sandaling iyon, pang, 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 pang. Sakay ng Golden Dragon Scaled Ship, ang kaluluwa ni Zhao Fang ay biglang napuno ng isang pakiramdam ng panganib na hindi pa niya naramdaman noon. Sinong nandyan? Ang Void God Realm intent ng lalaking nakaasol ay dumaan sa walang limitasyong karagatan at naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa. Kasabay nito, lumakad ang 4 na Death Guard at isang matangkad na figure na naging dahilan ng pagkapuno ng Death of Heaven and Earth Yuan Chi.